Mapagpalang araw, Sir Seth. Gayon din sa mga magiliw na tagapakinig dito sa channel nyo. Lalo na sa mga OFW at mga nakatira sa abroad na katulad ko. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Radela. Tubong Hilongos, Leyte. Pero kasalukuyang nasa San Francisco, sa California. Lubang nawiwili ako sa pakikinig sa mga storya dito na mula din sa mga karanasan ng mga sender. Ako din ay meron. Katunayan ito ang naging dahilan kung bakit ako pinatira sa ibang bansa. Nangyari ito sa lugar lamang din namin sa Hilongos. Taong 1995. Buwan ng Oktubre nagsimula ang lahat. Nasa edad 17 taong gulang ako ng mga panahon na yon. Kakatapos ko lamang mag-high school. Pinaghahandaan na noon ang paparating na kolehiyo, na kung saan doon lang ako sa Ormoc mag-aaral. Hindi naman sa nagmamalabi, Sir Seth, pero maraming nanliligaw sa akin. Hindi ko pinupuri na maganda ako dahil sa tingin ko naman ay hindi. Wala akong arte sa katawan. Wala akong saklaw dyan sa mga cosmetics. Siguro yun lang ang nakalakhan ko. Ang mga magulang ko kasi na pangalanan nating Tatay Remberto at Nanay Amasita. Walang mga arte sa buhay. Tsaka kung anong ugali, yun din ang makikita ng iba. Kumbaga, walang tinatago. Kung bulyawan, bulyawan talaga. May mga kapatid ako pero puro naman ito lalaki. Ang isa ay nag-aaral sa kolehiyo, habang ang isa naman ay kakatapos lang. Mula pa noong high school ay may mga bumibirig na sa akin. Pinapansin ko naman pero pinaprangkahan ko ang mga ito. May namumukod tanging tahimik na kamag-aral ko noon na nagustuhan ko. Hindi siya yung tipong arogante, hindi din pala kaibigan. Pero may itsura ito na nakatago lamang sa kanyang pagiging simple. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng high school, mangliligaw ito sa akin. Tama kayo nang narinig. Nangligaw ito na siyang ikinagulat ko talaga. Kaarawan ito ng batchmate namin. Malapit lamang ang lugar. At nung magpaalam ako sa mga magulang ko, pinayagan ako. Nagkakatuksuhan noon. Given naman yung magbabalik tanaw sa mga kalokohan ng estudyante pa. Siyempre yung nanligaw sa akin dati kumikirida. Nagbabakas sakali na baka may last dance. Pero wala akong plano noon. Pero noong nananahimik ako sa isang banda habang nasunood sa kasayahan ng mga kabatchmate ko, tumabi siya sa akin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Pangalanan natin siyang Gibon. Parang tutang nabasa ng ulan na hindi ko alam kung bakit hindi siya napapakali. Pero bigla na lang itong sumiple ng sabing, "Radela, balita ko sa Ormoc ka daw mag-aaral. Ako din doon eh. Dapat sa Bohol o sa Cebu kaso pinili ko doon." Nagtanong ako sa dahilan kung bakit yun ang napili niya. Doon ka kasi mag-aaral. Huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ko. Biro lang yun. Sinabi ko naman sa kanya na ang taong may plano talaga. Yung mga sinasabi niya, alam ko na kung saan ang bagsak. Tinanong ko siya kung may plano ba siyang manligaw nun. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Parang aalis pa. Kilala ko si Gibon. Dati pa mahiyain na talaga ito. Pero gaya ng sinabi ko, nagkakagusto ako sa kanya. Malakas lang ang sense of humor ko, kaya dinadaan ko sa biro ang seryoso. Tumayo yun at nagpaalam na uuwi na siya. Napabusangot ang mukha ko gawa ng nabitin ako doon. Kung kaya naman hinila ko ang kamay niya, sabay pabalik sa pagpaupo dito. Pero bumitaw yun at giniit na uuwi na daw siya kasi nga malalim na gabi na rin naman.
Gusto ko siyang murahin. Yung tipong nakaumang na yung tagpong nakakapanabik tapos biglang red light agad. Sarap niyang kutusan. Pero hindi ako nagpakita ng pagkadismaya. Mabilis akong lumapit noon sa nagdidiwang ng kaarawan at nagpaalam na uuwi na ako noon. Hinabol ko si Gibbon. At nung maabutan ko ito'y sinabi kong sabay na lamang kami. Dito Sir Seth at diretsahan kong tinanong kung silahis pa siya. Sa kabila ng walang modong namutawi sa bibig ko ay tinitigan lang ako nito. Ngumiti ito at yumuko. Mas lalong nahahatak niyang atensyon ko kapag ganon. Di ba ganun naman talaga tayo mga babae? Mas malakas pang kuryosidad natin kesa sa mga lalaki. Mas malapit ang kanila sa pag-uwi kesa patungo na sa amin. May liko ang daan na kung saan ito na ang lugar nila Gibbon. Nasa unahan lamang ito na may mahabang kalye. Pero medyo liblib ito. Samantalang ang sa amin naman ay nasa tabing daan lang. Pwede namang sumakay kung tutuusin. Pero sadyang hindi lang ako napapanatag noon sa mokong na to. Kinukulit ko siya na para bang ako pa ang nanliligaw sa kanya. Pero syempre, wala akong pinadama sa kanya na may gusto ako dito. Kumbaga mga pasakali lang yung mga sinabi ko. Kung sa bulanon pa, panagaton o hindi naman kay aantaying mahulog sa patibong. Hanggang sa nagsalita na itong muli at ang sabi pa, nahihiya daw ito sa akin. Konting-konti na lang makukutusan ko na talaga. Alam ko namang nahihiya siya eh. Ang inaantay ko nun yung gusto niyang sabihin. Ano ba talaga, Gibbon? May sinabi ka sa akin kanina eh. Alam kong may laman yun. Diretsuin mo nga ako. Kasi nga gusto kita. Kaya ako gusto kong mag-aral doon kasi nga gusto ko yung lagi kang makita. Alam ko naman kasing maraming nanliligaw sa'yo. Ni ultimo isa wala ka namang pinatulan eh. Pinagtatawanan mo lang kaya ito. Natatakot ako na baka yun din ang sapitin ko. Parang ang sarap lumangap ng hangin sa mga puntong yan. Saglit kong pinroseso sa isip ko. Tinatamasa ko pa kasi ang ganda ng pakiramdam. Mahina akong napatawa. Dito ay kumamot ito sa kanyang ulo at mahina ding nagwika ng sabi ko na nga ba eh. Pero ayos lang. Basta gusto lang kitang makita lagi, masaya na ako. Sabi ko ano ka ba? Yun lang pagtawa ko iba na agad yung para sa kanya. Paano kung sasabihin ko na naiiba itong si Gibbon kumpara sa mga nanligaw sa akin nun? Sabi ko nagulat pa ako sa kanya dahil binigla niya ako. Sinabihan ko siya na ipagpatuloy niya lang yon at malay niya ay may pag-asa siya sa akin. Sabi ko bumisita siya sa amin at aasahan ko yon. Ang totoo pwede ko naman siyang sagutin sa mga puntong ito pero binibigyan ko lang ng respeto ang sarili kong dignidad bilang babae, Sir Seth. Ang harot. Dito siya ngumiti at sinabing bukas na bukas daw ay bibisita siya. Dagdag pa nito ay ihahatid niya daw ako doon sa amin ngayon. Sabi ko naman, siyang bahala. Ayos lamang sa akin dahil kahit papano ay hindi ko matatakot sa mga aso. Yun ang unang mga sandali, Sir Seth. Kumbaga, first step yun. Kinabukasan bumisita nga. Napakabadoy pa ng forma. Hindi naman siya nang lalait pero nakakapang lait kahit sino pa eh. Katatapos lang namin maghapunan at nawindang talaga ang lahat nun. Naka-kulduroy di ambil ito tapos naka-polo na long sleeve. Akala mo malamig ang panahon eh, summer nga noon. Ang kintab pa ng buhok na parang napahira ng isang basong pamada. Pero in fairness, Sir Seth kahit off siya tingnan pero pumogi. Nagulat ang mga magulang ko. Akala ko mano magsisiesta o mangangaroling nang wala sa okasyon. Etong kapatid ko nagpipigil lang. Pinaringgan ako na nagmamayang-bang daw ako na may bibisita sa akin tapos yun na palang bisita. Kulang na lang daw manok at paniguradong mamukha daw yung mananabong sa gabi. Hindi ko ito pinapansin kahit na nagmumukha na akong timang sa beranda. Na ako ang pinag-uusapan nila sa loob
Walang-wala lang sa akin yon. Ito namang si Gibbon. Parang nakaramdam. Ang sabi baka daw hindi nagustuhan ng pamilya ko ang pagbisita niya. Lalo na sa suot niya noong paboritong damit. Kako wala. Huwag na niyang pansinin ng mga yon. Kayo ba naman na magkaroon ng mga lalaking kapatid tapos may isa kaparehas din ang ugali niya na mapang-asar eh. Natural, sasakit talagang ulo niyo. Ganon si Kuya Guloy at Kuya Bong. Hindi po nila totoo mga pangalan. Si Kuya Bong ang panganay. Nagtimpla pa si Kuya Bong ng kape at may pahabol pang pandesal at biskwit. Inihain yun kay Giboy. Kala mo bisita sa lamay. Ito namang si Kuya Guloy nang huhuli ng butiki sa may beranda. Sinusungkit ng tingting ang butiki tapos ang dulo ng tingting may sabong lusaw na bareta. Kinakagat kasi ng butiki yun kaya nalalason at nalalaglag. Mawalang hiya. Mabuti hindi na sumali si nanay at tatay. Pero alam kong tawang-tawa na yun sa silid nila. Sa kabila ng lahat ay wala naman silang pagsita sa akin. Nagpaalam na kasi ako sa mga magulang ko noon na bibisita ko. Hayaan lang at hindi ko naman papatulan, pero haharapin ko kako. Kaya ayun pumayag. Pero naawa ako kay Gibbon. Langya talaga itong mga kapatid ko. Ang lalakas mang trip. Kung sa bagay, ganun din naman ako sa kanila. Ang naging paksa namin noon sa kwentuhan ay usapang pagpapakilala sa mga ugali. Lalo na sa mga gusto at hindi. Yun naman ang madalas na sinasabi ng mga nanliligaw, di ba? Hindi pa nauuso yung cellphone noon. Itong mga manliligaw dati personalang nagtatanong sa anong likes at dislikes para maka-adjust sila para hindi magalit ang binibisita. Tsaka malalaman din nila yung mga dapat gawin at dalhin, lalo na sa mga regalo. Sa gabing yun ay nagiging malapit ang loob ko sa kanya. Dama ko yung pagiging totoo niya. Galante at malaking respeto. Hindi nga lang ito makatitig ng matagalan sa mga mata ko. Kumbaga, ako lang yung laging nakatitig sa kanya na panayo ko nun eh. Yung kamay pa nilalaro ang mga daliri na halatang kinakabahan. Hanggang sa lumalim na ang gabi at nagparinig na ito si Kuya Bong. Nay, papatay na bang ilaw sa beranda? Matutulog na ako tsaka papakawalan na din ba yung aso? Siyempre, hindi naman pwedeng hindi maintindihan yun ni Gibbon. Kaya't nagpaalam na ito na aalis na. Nagpaalam din siya sa mga kapatid ko na nakatitig lang at nakangisi ng hilaw sa may sala. Pinapatay talagang beranda kapag matutulog na yung ilaw. Ang bukas lang at yung bandang gate at likod ng bahay. At pinapakawalan din talaga yung aso namin, Sir Seth. Bago umalis si Gibbon ay sinabihan ko na kapag bumisita siya ay magkaswal na lang. Huwag yung parang sisimba. Tumango naman ito at kinindatan ako. Kinilig ako nun. Kahit pa man ganun si Gibbon, gusto ko talaga siya eh. Hindi ko ididinayan, Sir Seth, na mula pa nung maging kamag-aral kami. Crush na crush ko na ito. Naging malaya ako na padalawin palagi si Gibbon gawa ng bakasyon. Hanggang sa unti-unti na siyang nagiging kampante. Nakikipagsabay na siya sa biro ng mga kuya ko. Katunayan, parang nagugustuhan na nga ito ng pamilya ko eh. Dito daw kasi sa pagiging mahihain ni Gibbon sila nawiwili. Kahit anong aya na doon sa loob ng bahay, gusto niya talagang nasa beranda lang. Kaya nga isang beses nung bumisita yung Gibbon na to doon kami sa beranda naghapunan buong pamilya eh. Dumating na din sa punto na hinahamon na siya ni Nanay Amasita. Nawika pa. Magbitaw na daw ng pagmamahal ng mapanatag na din sila. Kinikwento ko kasi sa pamilya ko, Sir, sa mga pinag-uusapan namin ni Gibbon. Walang lihim doon. Gaya ng sinabi ko ay walang tagu-tagu ang ugali sa amin at mga problema. Bawal yun dahil mas magandang malaman ng lahat para may makaramay. Ayos lang naman dong, Gibbon. Mabait ka naman. Pero kapag naging kayo ng anak ko, walang gala ah. Dito lang sa bahay. Huwag mong dalhin ang anak ko sa inyo. Alam na siyempre ang mangyari dahil napagdaanan na namin yan eh. Di ba dong? Bawal ang pitik mingaw dong ah. Naku po, hindi po minsan pumasok sa isip ko yan.
Mapagbiro din po pala kayo, Tita Masita. Lahat po kayo ditong lalakas magpatawa. Wag mo nang ilihis pang usapan, Dong. Ang gusto ko mangyari, dito sa harap namin aamin ka ng nararamdaman mo. Sige na, doon din naman patungo yan Bert, halika nga. Tsaka kayong dalawa dyan, Guloy, Bong. Anong nginingisi-ngisi nyo dyan? At dito't magpulong tayong lahat. Sa mga sandaling ito ay pauwi na sana si Gibbon. Pero bigla na lamang lumabas itong si Nanay. At yun na nga ang mga namutawi sa bibig niya. Sumabat ako noon pero pinangdilatan lamang ako ng Nanay. Yun nga, parang nagkaroon ng salo-salo. Pinagtulungan ng mga kapatid ko ang mahabang sofa at dinala sa beranda. Lumabas na din ang tatay na may pakindat-kindat pa sa akin. Itong si Gibbon ay namumutla. Hindi gumagalaw. Pawisan ng ilong na isang indikasyon na ninenervyos ito. Kalma lang, Dong Gibbon. Kaya mo yan. Ang problema nga lang kung sasagutin ka ba ng anak namin Nangkikwento siya patungkol sa'yo pero wala siyang kinikwento sa kung anong desisyon niya. Bong, kumuha ka ng tubig. Painumin mo. Malat ba yung lalamunan mo, Dong Gibbon? Namumutla ang labi mo teka, nanginginig ka. Sabing kalma lang Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. Mag-aantay kami ha. Sa madaling salita ay na-corner ang manliligaw ko. Hanggang sa tumayo ito na para bang tatakbo. Hinarangan naman ng loko-lokong si Kuya Guloy. Alam nyo, sa tuwing naaalala ko to, natatawa ako na kinikilig nun. Dito na bumuntong hininga si Gibbon. Sinabi niyang mahal niya daw ako at kung pwedeng maging nobya niya ako. Inulit niya yun ng 2 pang beses kasi nga itong si tatay tumatango na animoy pinapaulit. Lumuluha na yung mga mata ni Gibbon tapos nanghingi ito ng pahintulot sa mga magulang ko. Kasunod naman noon ng, uwi na po ako, tita, tito, Kibong, Eloy, uwi na po ako. Gabi na po Anong uuwi? Ganon lang. Kau talaga. Halika kalma. Alam naman namin na mahiyain ka talaga kaya nga sinasanay ka namin. Para kang takot makakita ng tao. Salamat at lalaki ka nga palang talaga. Sige na, pasok na tayo sa loob, Guloy. Bong, ikaw talaga ang Masita, dinadamay mo pa ako sa kalokohan nyo. Hindi na kayo naawa dyan sa binata Hoy, Bong, anong sinisipat mo dyan? Pag-umpugin ko kayo ni Guloy. Iiwan nyo na yung 2 yan. Baka pakawalan nyo yung aso Matulog na kayo. Sa wakas, nakawala na rin kaming 2 nun. Hindi ko inaasahan na itutuloy nila yung napag-usapan nila sa kusina. Kara ko biro lang Nakesyo kapag bumisita si Gibbon ay pipikutin daw nila. Hindi pa kaagad nakapagsalita itong si Gibbon. Pawis na pawis yon. Ako naman noon ay inaantay ko siyang mabukas ng usapan. Hanggang sa maya-maya pa, sinabi na nito na totoo umano yung mga binitawan niya kanina. Para umanong sasabog ang dibdib niya sa lakas ng paggabog. Dagdag pa nito, ako na daw ang bahala kung anong magiging sagot ko. Mag-aantay naman siya kung kailan. Kahit negatibo, ayos lang yun sa kanya. Walang ano-anong tumayo ako at sinabi kong nobya niya na ako noon. Na sinasagot ko na siya. Aba, umiyak Sir Seth. At habang nangyari naman yun ay nagkakahagikikan ng tawa itong mga kapatid ko. Kasama si tatay. Nagpasalamat si Gibbon. Para bang gusto pa akong yakapin. Hindi naman ako papalag kapag ginawa niya yun. Dito ko na inamin na noon ko pa siya gusto. Na siya lang yung namumukod tanging lalaki na gusto ko sa silid-aralan. Ang pagiging tahimik nito at simple ang humatak ng atensyon ko. Hinawakan niya ako sa mga kamay ko at muli na namang nagpasalamat. Hanggang sa niyakap ko na lang talaga para mapanatag nun. Nagpasalamat din ako sa tiyaga niya tapos nangingi ako ng pasensya sa mga pinagagagawa ng pamilya ko. Pero ayos lang naman daw yun kasi nga nagkakasundo daw kaming lahat.
Pare-parehas ng ugali. Puro makukulit. Nagpaalam na siya noon. Uuwi na daw siya kasi nga gabi na. Pasado 9:00 na rin kasi. Sa mga oras na ito sa amin noon, wala nang katao-tao sa kalsada. Madalas ay umuwi si Gibbon ng mga bandang 8:00 kaya naman pinasamahan ito ni tatay kay Kuya Bong. Pero hindi naman pumayag itong si Kuya kasi madilim daw pag-uwi noon. Ay, wag na po tito. Ako na lang po. Nakakahiya po. Siya. Ay, ako na lang. Sige na iho, ihatid kita. Baka mapano ka pat. Kasintahan ka pa naman ng anak ko. Responsibilidad na rin kita ngayon. Tara na. Hinatid nga ni tatay yon. Masaya ako. As in sobrang saya ko. Suportado ako ng pamilya ko. Oo at hindi pa ako nakapagtapos sa pag-aaral. Pero pinapamulat nila sa akin kung ano ba ang ibig sabihin ng kabataan. Na siyang ipinagkait sa iba at alam niya yan. Naging malalim ang lahat. Parang ng kapamilya si Gibbon sa amin. Para siyang naging parte ng buhay naming magpamilya nun. Siyempre may limitasyon. Kung kaya hindi pa ako nakakapunta sa kanila. Hindi pa din gaano kalawak ang nalalaman ko patungkol sa pamilya nila Gibbon. Hanggang doon lang sa yung mga magulang niya ay nasa bukid. Maging ang buong angkan. Ang tinitirahan niya ngayon sa Ilongos ay ang kanyang tiya at tiyo. Nakita ko na yung bahay pero saglit lang. Noon pa itong mga sandaling gumala ako gawa ng inaalam ko talaga kung saan siya nakatira. Hindi naman siguro masama ang mag-stock sa taong nabibilihan, di ba? Si Gibbon, kapag nagtatanong ang mga magulang ko patungkol sa kanyang panig, sumasagot naman ito pero may parte na parang kinukubli niya. Kumbaga, pahapaw lang tapos ililis ng usapan. Hanggang sa may isang pagkakataon na nag-aya ang tatay Remberto ng gala. Kaya naman sinabihan ko noon si Gibbon nang mapabisita ito na sumama siya. Pumayag naman yon. Pero kami lang palang tatlo ni tatay ang matutuloy. Hindi sumama ang mga kapatid ko. Itong sinani na ubod ng tipid sa buhay ayaw mabawasan ng laman ng alkansya. Dito pakiramdam ko na ito na magiging kinabukasan ko. Ang makasama ko sa habang buhay si Gibbon. Kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral, nilubos ni tatay ang mga sandaling yun na igala kami gawa ng 2 linggo na lang, enrollment na. Hindi ko alam kung matutuloy ba si Gibbon sa pag-aaral sa Ormoc. Hindi na kasi ako masagot ng diretsyo nito nang tanungin ko noon. Ang hindi ko alam, na yun din palang mga sandaling yon. Magbabago ang lahat. Total twist talaga at halos hindi ako makapaniwala. Kinabukasan, hindi bumisita si Gibbon. Iniisip ko na baka abala lang. Wala kasi itong palya sa kakabisita eh. Kagaya ng sabi ko parang parte ng pamilya namin. Pero sa sumunod na araw ay wala pa rin. Dito ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Hindi ako napapakali. Nasanay na akong makita siya palagi. Pinapuntahan ko kay Kuya Bong pero hanggang bukana lang naman ito ng bakuran. Natatakot daw siya kasi parang may aswang sa bahay. Ang dilim. Kako duwag lang siya. Naging sunod-sunod na ito. Hindi na talaga bumisita si Gibbon. Si tatay noon ay nabati ng atensyon nito sa kadahilan ng napapansing balisa ako palagi. Pinuntahan niya yon. Tinuro ko lang kung saan banda. Gabi kung kaya hindi ako pinasama ni tatay. Tsaka nakakahiya daw dahil babae ako. Baka ano pang isipin ng mga kapitbahay. Pagkabalik nito, parang bagsak ang mukha niya. Kagad akong nagtanong sa kung anong balita. Ang sabi naman nito ay hindi daw nagpapakita doon si Gibbon batay sa sinalaysay ng tiya at tiyo nito. Baka umuwi umano ng bukid gawa ng merong napabisita doon pero hindi nila kilala. Ilang araw nagparinig lang si Gibbon na aalis pero hindi nila napansin ang pag-alis nun. Kumbaga, nawala na lang bigla. Baka umuwi anak.
Baka babalik din yon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malay mo, bumisita na lang bigla. Sabi ko hindi ako mapapanatag. Siyempre, nobyo ko yun eh. Sus Mariosep ni mo day. Kapag narinig yan ng nanay mo, lagot ka. Maghunos dili ka. Hindi na lang ako nagsalita noon. Kung sa bagay ay hindi talaga maganda ang inugali ko nang hindi nagpakita si Gibbon. Hanggang sa bigla itong napabisita. Kakatapos lamang ng enrollment noon. Masaya siyempre nung bumungad na. Nayakap ko pa ito. Pero mabilis kong naramdaman ang kakaibang aura niya. Para bang may malaking problema. May ayaw nga noong tumuloy sa amin. Hanggang sa may gate lang banda. Pinagtitinginan na lang kami noon ng mga kapitbahay. Hanggang sa napabusangot ako nang nagwika si Gibbon ng, Radela, naparito ako para magpaalam. Ayoko mang sabihin dahil sobrang sakit pero kinakailangan. Para din naman sa'yo to. Hiwalayan mo ako, Radela. May mabigat na rason lang na dapat hindi ito magpatuloy pa. Gusto kong manggagaling sa iyo mong kae. Gusto kong magmumula sa iyong lahat. Hiwalayan mo ako. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. At bakit ko gagawin yon? Wala naman siyang kasalanan. Huling pagkikita na natin to. Patawarin mo ako. Kung ayaw mo na nasa sayo yan. Ang akin lang, nire-respeto kita. Kaya ako nandito para magpaalam. Alis na ako. Matapos magsalita ni Gibbon ay tumalikod na ito. Hinabol ko, hinatak ang kamay niya. Niyakap at sinabi kong huwag kaming maghihiwalay. Hinilamos ko na ang sangkaterbang kahihiyan sa harap ng mga tingkarol na kapitbahay namin na ang tataas ng leeg makausisa. Ang mga magulang ko at mga kapatid, naroroon sila sa beranda. Halata ang tensyon sa mga muka. Kahit anong sabi ko kay Gibbon na huwag kaming maghiwalay, hindi siya kumikibo. Umiiyak na animoy kontra sa loob niya ang pangyayaring yon. Hinalikan ko pa nga eh. Ginawa ko ito sa harap ng mga magulang ko. Para talagang pelikula, Sir Seth. Mahal kita, Radela, kaya ako ginagawa to. Mahirap ipaliwanag ang dahilan kung bakit basta para sa'yo to. Ayaw kong may mangyari sa'yo. Kinulit ko siya. Kung ano ba yon? Na magagawan naman ng paraan ang mga problema. Sabi ko yung mga magulang ko na parating nag-aaway pero magkasama pa rin. Kami pa kaya na bago pa lang. Pagkatapos kong magsalita ay humigpit ang yakap niya noon. Binulungan ako nito. May malaking pagbabago daw sa buhay niya na hindi niya inaasahan. Isang tradisyon nito na siya ang napili. Pero hindi niya sasabihin ang lahat. Isipin ko na lamang daw na para ito sa kabutihan ko. Marami pa naman umanong lalaki na higit pa sa kanya. Tumango yun. Hinalikan ako sa pisngi. Kitang-kita ko ang malamlam niyang mga mata na namamaga. Napayuko na lang ako nun. Humagulgol ng iyak. Lalo na nang tumalikod na ito. Lumapit si tatay at nagtanong sa kung anong problema. Sa mga oras na ito ay nakalayo na si Gibbon. Hindi ako nakapagsalita. Niyakap ko na lamang si tatay. Yumakap din ito sa akin habang hinahapwa pang likuran ko. Para bang naiintindihan niyang sitwasyon. Nang makarating kami sa bahay, para akong napapalibutan ng mga bubuyog. Nasa harap ko silang lahat. Tanong dito, tanong doon, na hindi ko naman alam kung anong isasagot. Mahirap din magdahilan lalo na't hindi malinaw yung paghihiwalayan namin eh. Basta sinabi ko na lang na wala na kami. Yun lang ang namutawi sa bibig ko. Ang dahilan naman ang pinagtatanong nila. Ayaw kong sabihin pero nakakabingi. Doon ko sinabi ni Gibbon na hiwalayan ko daw siya dahil sa isang rason na para din sa kabutihan ko.
na may pagbabago, na siyang naging tradisyon ng pamilya nila at siya ang napili nun. Sinabi ko ring dama kong napipilitan lamang si Gibbon na makipaghiwalay. Ano siya, prinsipe? Linawin mo nga, Inday. Tsaka magpakatatag ka. Huwag kang kukuya-kuya-kuy. Sinabi kong yun lang, na maski ako ay hindi ko alam. Basta, makipaghiwalay lang daw ako. Yun ang gusto niyang mangyari at ayaw niyang hindi siya nagpapaalam. Dahil nire-respeto niya ako. Hayaan mo, pupunta natin yung kugtong na yun. Pati kami mababaliw na dyan sa mga anik-anik na yan. Tradisyon. Lintik yawis. Prinsipe siguro yun, oh. Eh baka nakaboya siya sa ibang babae. Dapat makuha mo siya, anak. Yayaman ka kapag nagtagumpay ka eh. Totoo ito, Sir Seth. Yun po talagang sinabi ni tatay at napakaseryoso pa ng mukha niya. Parang gusto kong tumawa pero pinipigilan ko. Alam ko namang hindi din napapanatag ang tatay. Hahanap at hahanap ito ng paraan. Hindi ko naman ito pinuna sa gusto niyang mangyari.